paano ba nagsimula na naramdaman mo na ikaw ay isang bisexual? Nung high school ako, may girlfriend naman ako nun, pero parang nahuhulog yung loob ko sa kaibigan ko. Okay, okay. Tapos dun ko na-realize na nagkakagusto rin pala ako sa lalaki. Okay, nung na-realize mo yon, nagkagusto ka sa best friend mo, anong naging reaction ng best friend mo? Hindi ko inamin. Mahirap, lalo na dati, mahirap ipaliwanag yung nararamdaman mo, lalo kung iiwasan ka nung kaibigan mo. Oo. Kaya hindi ko na lang inamin, sinarili ko na lang yun. Basta nakakasama ko siya, sapat na sa akin yun. So, hindi niya alam kung Hindi. ano ka talaga. So, masaya ka doon. Pero, para sa mga kapatid natin na nakatutok ngayon and napagdadaanan yung mga ganyang sitwasyon, no, lalo na yung mga kabataan, ano ba yung mga signs talaga na napagdaanan mo, na pwede mong i-share sa mga kapatid natin, and na-confirm mo na, okay, ito pala ako. Ano yung mga signs, early signs na yan? Yung pag inahanap mo siya tuwing oras na, yung me time, tapos Okay. naiisip mo na, asan kaya yung taong to? Ganyan. Kamusta kaya siya? Parang, hindi ka lang attracted dun sa, kunwari, may girlfriend ka, tapos, Oo. merong, bukod dun sa care na kaibigan, may special care ka na mararamdaman para dun sa taong mahal mo. So, nung na-experience mo yun na, may confusion ka ba na, bakit ako sa lalaki nagkakagusto? Tinanong mo ba yung sarili mo? Oo. Dadaan talaga dun sa part na gano'n na bakit hindi na lang ako maging straight or bakit kailangan ko pang maging gano'n. Pero, dumadaan yung oras tsaka yung araw na sasabihin mo lang sa sarili mo na, baka ganito talaga yung puso ko. Bago mo palituhin, bigyan mo na lang sagot yung mga katanungan mo para sa sarili mo. Okay, so nung lumabas na yung mga signs na yon, na confirm mo na sa sarili mo, paano yung pagtanggap ng mga tao sa paligid mo, kagaya nung pamilya mo, yung mga friends mo? Ako, yung pamilya ko, sinabi ko una nun sa ate ko. Pero natanggap naman ako ni ate, tapos nung sinabi ko rin kina mama, at saka kay papa, hindi naman daw sila nagtaka kasi nung bata pa daw, parang may naman daw. Kaya natanggap din naman ako agad kasi mahal nila ako eh. Oh, yun ang importante talaga, no? And that's, kumbaga, good for you, no? Kasi, alam mo, may mga ilan din akong kakilala na talagang bata pa lang sila, tinatago nila, pero hindi nila malabas sa sarili nilang pamilya because they feel na hindi sila matatanggap. 'Di ba? Pero sa'yo, maluwag nilang in-embrace yung fact na you are part of the LGBT community, no? So, nung nalaman nila yon, sinuportahan ka nila, and eventually, nalaman ba nila na nagkaroon ka na ng relasyon? Yes po. Ang kinakatakot lang po talaga ng mga bisexual or part ng LGBT is judgment of the society. Yes. Yung bukod sa i-judge ka kapag pamilya mo kasi, dapat safe space mo yun, pero sa ibang sa part ng LGBT, hindi talaga rin silang minsan tanggap nung pamilya nila. Kaya minsan nahihirapan din talaga sila umamin. Totoo yan. And thank you so much. Thank you very much for being so brave na ma-share yung story mo, of course, dito sa programa natin. Kasi alam mo yun, ang hirap magpakatotoo, especially that you can easily be judged by, people, lalo na may social media tayo, no? Yes po. So, you're so brave para i-share yung story mo, no? So, moving forward tayo doon sa storya mo, nagkaroon ka ng relasyon na lalaki, and then, kailan naman yung nagkaroon ka ng relasyon sa babae? Nung college po ako, yung pinaka-recent, yung itong 2019, before pandemic, may girlfriend po ako sa school, kasi I am a working student po, freelance waiter, ng coordinator, sa mga event po. Okay. Ganun. Nag-aral po ako as culinary, tapos yung girlfriend ko po is nursing. Tapos nagkakilala po kami noon sa pageant ng school. Tapos yun po, nagkapalitan ng messenger, number, text, chat, niligawan ko po siya. Tapos till November, sinagot niya po ako. Tapos December po, okay naman po yung relation namin ng December, January, February, March. Pumasok po yung pandemic.
ako po nun, self-supporting po ako sa pag-aaral ko. Okay. So, I think na mag-stop na po ako kasi wala rin naman pong school nun na maayos, tas online pa. Tapos, mahirap din po yung humanap ng mga event kasi na-cancel po yung mga event. Yes. Kaya ang ginawa ko po nun is pumasok po ako as customer service sa call center po. Tapos, mahirap po ang transportation din nung pandemic. Okay. Nag-apartment po ako malapit sa work. Tapos sa work, yung sa apartment po, may nakilala po akong guy. Guy. Doon mo siya nakilala. Yes At papangalanan natin siyang, anong ipapangalan natin? Guy 1 na lang. Guy 1? Parang may Guy 2, 3, and 4, and 5, and 6, and 7, 8, 9, 10. Ang dami. Guy 1, okay. Guy 1. Pero hindi ito pang ilan siya sa naging karelasyon mo na lalaki? Pangalawa po. Pangalawa. May nauna pa po before sa kanya. Okay. And then sa babae, ilan ang nakarelasyon mo 3 babae? po. 3. Okay. So si Guy 1, nakilala mo dun sa apartment na yon. And yun po yung pinaka-reason. paano naman nag-flourish ang inyong pagmamahal? Ano po, actually, magkatapat po kami ng apartment. Ay, Tapos, magkatapat. ano po nun, galing po akong lunch, tapos nagpapalamig po ako sa balcony. Okay. Tapos, siya, parang hindi ko naman po alam na bisexual din siya noon. Kasi naglalaba lang siya, tapos sinasampay niya, tapos parang nagpapakyut po siya. Naku naman talaga yung mga pakyut-pakyut na yan, Paano yung mga kindat-kindat na mga ganyan? Yung kada nagsasampay po siya, tapos nakatingin po siya sa akin, tapos ako po yung... Sige na nga. Ako po yung yung sumenyas na if parang nakakaya naman po, di ba? Parang sa small group lang po kayo ng compound tapos parang di nyo pa kilala isa't isa. Oo. Tapos ang nakakatawa po doon, same po kami ng company na pinapasukan. Call center din po So siya. doon mo lang din nalaman? Opo, doon ko lang din po nalaman. Kasi doon nakita ko po siya ng papasok siya, papasok din ako. Same po kami ng ID lace. Taray! Uy, pero totoo ba yan? Na parang if you are part of that community, parang naaamoy, may term sila, di ba? Naaamoy, na-feel mo na parte siya. Opo, kasi iba po yung comfort na paggalaw mo. Yung komportable ka po na igalaw yung sarili mo or i-spread yung wings mo kapag nasa LGBT community ka po. Kapag sa mga straight po kasi minsan, papakibagayan mo kasi minsan may mga tinatawag po tayong homophobic na galit sa mga gantong part na ganyan. Pero sinong gumawa ng first move? Bukod dun sa mga pagpapakyut sa sampayan. Yun na nga. Ayun na po. Sa sampayan talaga nagmula. Actually, nung time po nun, hindi pa po kami break ng girlfriend ko. Hindi pa kayo break? Hindi pa po kami break. Totoo ba? Opo. Pandemic po nun. Tapos, nung bago pa po ako pumasok sa relationship na with a guy 1, nakipag-break na po ako after 2 months po na pagpapakyut, 2 months nagtayaan na ng inom, sa sampayan, habang nagsasampay. Ganun po. Okay. Tapos, yun po na, bago ko pa po ma-feel na ma-betrayed yung girlfriend ko, nakipag-break na po ako. Pero sa totoo lang, parang nag-cheat ka rin talaga doon. Opo. Kumbaga, may Micro-cheating. Oo, yes. Micro-cheating. Micro-cheating. Hindi yun micro. Hindi kasi kumbaga hindi medyo napagsabay mo no? So naa-attract ka sa kay guy number 1 at the same time, you are in a relationship with this girl. Hindi ko rin po alam na magpo-pursue po yung relationship ko with a guy 1. So akala mo play-play lang yun. Akala ko po kasi he's open for friendship, parang tropa-tropa kasi one compound lang kami, tas yun. Okay. May question tayo dito. Ayan, from Jeff. Hello, sabi niya, DJ Ana, pwede niya bang i-explain yung kilig niya sa babae at lalaki? May pinagkaiba nga ba? Yung kilig kapag you are in a relationship with a girl tapos doon sa isang guy? Opo. Actually, yung kasi kapag sa babae yung relationship ko, parang pag siya mas mabilis magtampo, ako yung palaging kadalasan nanunuyo, ganun. Kapag sa guy kasi, parang 50-50, pwede ka rin magtampo, pwede kang mag-inarte. Pero saan yung mag-inarte talaga, no? Paano ba kayo mag-inarte? Like, I wanna see it. Ganon. Paano ka ba mag-inarte? Sige nga, sampulan mo nga kami ng kaartihan mo. yung pag
may times kasi na kahit straight ka, may femme ka din na ugali, like pag ayaw mo talaga. Kaya 'di ba umiinit din yung ulo ng Nagbe-baby talk din ba kaya? Like, baby ka na. May pag-baby ganon. talk din. Opo. Talaga? Paano ka mag-baby talk? Sige nga, pakinig nga. Kumain ka na po, ganun. Hindi ka nagmamaliit na voice. Walang po. Alam mo, Dok, Baby napansin talk. ko, nagiging masyadong magalang talaga pag in love ka. Kumain na po kayo? Opo po. Busog na po ako po eh. Opo po. Ganyan po, ganyan na ganyan. Sobrang galang niya. O, so ganong klase. Opo. Pero saan ang mas malamang nakinikilig ka? Ikaw kasi bilang na-experience mo na ang both genders. Magkaiba po eh. Pero kapag po kasi, yung sa amin, sa bahay, mas kikiligin ka po dun sa taong mahal mo na talaga. Kahit na guy or girl, kapag mahal mo, iba po talaga yung kilig.